Magandang tanghali. Handito na naman ako sa kusina ng mga amo ko. Ano pa nga ba ang gagawin ko ngayon kung hindi mag-prepare na at magluto ng kakainin ng mga amo ko mamaya para sa kanilang hapunan? Hello! Ako nga pala ay isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Hindi ba't simple lang ang buhay ng isang domestic helper? Tahimik at hindi magulo kung hindi ka naman inaaway ng amo mo. Akala ko ngayong araw na to ay mag-e-stay ang amo ko dito sa bahay. Sus Mariosep, umaga pa lang, kinakabahan na ako at iniisip kung ano ba yung mga dapat kong gawin sa maghapon ngayon. Ngayong araw din na to ay nagpaalam ako sa amo kong lalaki kung pwede ba akong humingi ng maliit na halaga para makabili ng lulutuin ko para sa magiging hapunan nila. Ilang araw ko na kasing napapansin na sobrang abala din ang mga amo ko sa kanilang mga trabaho. Kaya napapansin ko ay hindi rin nakakapamili ang mga amo ko online ng mga lulutuin ko para sa week na to. Kinakabahan pa ako sa pagsasabi o pag-o-open sa amo kong lalaki kaninang umaga kung ano ba yung mga kailangan kong bilhin para naman may mailuto ako ngayon sa hapunan nila. Syempre, alam nyo na dahil hindi maganda masyado ang pagsasama namin ng amo kong lalaki ay iba talaga ang tensyon na nararamdaman ko kapag lumalapit ako sa kanya. Kagabi pa lang bago ako matulog ay ichinek ko na kung ano ang laman ng aming ref. Tinignan ko kung anong maaari kong iluto kinabukasan. Kaya kagabi pa lang ay inisip ko na kung ano ang sasabihin ko sa amo kong lalaki. So dahil may beef naman kami dito sa loob ng fridge, naisip ko na i-defrost ito at sabihin sa amo ko na pinaplano kong magluto ng beef curry uli ngayong araw na to. Hindi ko na nga pala pinakita sa inyo kung ano o papaano ko niluluto yung beef curry dahil alam ko na naipakita ko na ito sa inyo nung nakakaraan pang mga vlog ko. Tama na maipakita ko kung paano ako maging abala sa araw na to. Bukod sa beef curry ay bumili na rin ako ng 4 na pirasong putol-putol na patola. Sale kasi sa supermarket kaya kinuha ko na. Ito nga ay hindi ko na nabanggit sa mga amo ko. Basta binili ko na lang at itinabi ko yung mga resibo. Madalas kasi iniiwasan ko na abalahin o i-message ang mga amo ko kapag nagtatrabaho na sila sa opisina. Nataon kasi na itong araw na to ay maaga akong bumaba at hindi kami nagpanagpo ng amo kong babae para mai-discuss kung ano yung iluluto ko para sa hapunan. Pagkabalik ko galing sa car park ay wala na ang amo kong babae at naiwan ang amo kong lalaki. So, ganun na nga, wala akong choice kundi magsabi sa amo kong lalaki at ipaliwanag kung ano yung mga kailangan ko. Pero ayun nga, nakalimutan ko na sabihin na magluluto pala ako ng shrimp ngayon.